For today's video, gagawa tayo ng floating shelves. Ayan, magkakakat muna ako dito ng plyboard. Ayan. Bali ko lahating plyboard yung gagamitin ko dito. Bali 4 na pirasong floating shelf kasi yung gagawin ko dito. Kaya kalahating plyboard din maubos ko dahil pagkapatungin ko, yung para kumapal siya ng konti. Pagkapatungin natin yung 2 3/4. Ayan, kinakat na nga natin siya. Bali 8 pirasong kakatin natin dito. Tapos pagkapatungin natin siya. Yan. Mainam talaga pag meron tayong mga guide na ganyan. Ay, papasin nyo talagang magiging iisa lang magiging sukat niya. 2 3/4. Ang ginawa kong pasukat doon dahil itong pinaka 1/4 na to na plywood, yan yung gagawin kong pinaka edging niya. Yan ang kinuha na ko sukat niya. Linisan lang muna natin lahat ng gilid para matanggal yung mga sabit-sabit pa niya. Kinuha ko lang yung pinakamagagandang part na para sa pinaka-ilalim niya tsaka sa ibabaw niya. Tapos yung pinaka-loob yan, yan mga may something na damage. Yan, tsaka ko nilagay sa loob. Dahil masilyado na kasi yan, kaya lagyan ko lang siya ng maraming glue para hindi sila mawala sa isa't isa. Yan. Tako lang muna siya. Yan. Walong piraso yan, kaya magiging 4 lang siya dahil pagkapatungin ko nga siya. Para mas maganda siyang tignan. Yan, kalat lang natin mabuti yung glue. Ang gagamitin ko dito na pang floating shelf niya is yung yung hidden bracket. Yan. Itong plywood na ito yung gagawin kong pinaka pang edging niya o pinaka liston niya. Yan. Yan. Ayan, mag-edging na nga tayo gamit yung ating 1/4 na plywood. Ang plywood na yan, Uniwood. O, yan ang pinaka maganda kasing klase na nabibili kong plywood dito. Isa 500 yung isang peraso niyan, o yung isang 4x8 niya. Isa ko lang 500 yan. Marine na Uniwood. Mag-start na tayo dito magbutas. Ayan, ilagyan ko ng eskwala yan para mag-isa yung butas niya. Ito gagamitin ko sa kanya na pinaka floating shield niya, hidden bracket. Ayan, nabili ko to online, kulang 30 pesos ang isa. Yung ayan, ganyan, papasok natin to sa pader. Tapos yung pinaka-ug natin kalilimutan yung pinaka-tornilyo niya, yung pinaka-nut niya dun sa pinaka-dulo. May washer din siya, isa yan. Washer. Tapos ito yung pinaka-tox niya. Tapos huwag natin kalilimutan itong pinaka-nut niya sa ilalim dahil hindi yan maglalak pagka wala yung nut na yan sa pinaka-ilalim niya, pinaka-dulo. Yan, higpitan lang natin mamaya yan. Yan. Yung haba na to dapat ganoon din kalalim yung babaw natin dito sa plyboard. Yan, gumamit ako dito dahil ang sukat nun is 12 mm. Yung sukat ng pinaka-bracket natin, kaya 12 mm din yung gagamitin ko rito. O mas maigi na kung meron sanang 11 mm, mas maigi. Para medyo mas masikip siya pagka nilagay na natin. Sukatin lang natin gaano kalalim. Talaga napakalalim talaga ng natin itong magiging butas. Ayan. Kaya ang ginawa ko rito yung 12 mm, dini-DIY ko siya, pinalit ko pa siya ng konti para maging 11 mm lang siya. Para medyo masikip yung, pagka sinuot natin siya medyo masikip, hindi yung luganggang. Pagka kasi 12 mm, maluganggang siya. Kaya ginawa ko dyan, dini-DIY ko yung 12 mm na pang-hulson natin na yan, dini-DIY ko siya, medyo nilipisan ko pa siya ng konti. Almentras kasi umiikot siya, lumuluwag pa yung butas ng ating plyboard. Kaya ganun ginawa ko sa kanya. Yan. Linisan lang natin mabuti. Ayan, makapasin medyo masikip siya. Yan. Ganyan mag-itsura niya. Butasan lang natin itong, bali 2 lang ilalagay ko sa bawat isang panel. Malinis natin mabuti yan para pumasok na maayos yung ating bracket.
Tanggalin na natin yung mabuti yung mga alikabok sa loob dahil pagka binray na natin yan, naiiwan pa yung ibang mga kusot sa loob. Kaya kailangan malinis talaga mabuti. Kaya masigurado natin na lulubog na maigay yung ating bracket na yan. Para pagka in-install na natin siya, wala tayong maging problema. Lalo pagka finish na kasi yan, mahirap na tayo. Pag pupukpukan pa natin na finish, mahirapan na tayo. Masisira yung piece natin. Yan, grinder na, sanding na tayo rito para makita na natin yung mga dapat ating masilihan pa. Dudoko finish natin siya, mirror finish ang gagawin natin dito sa shelf na to. Ito yung mga pinagpakuan tsaka yung mga pagitan ng ating pinaka edge o yung ating liston. Ayan, malalalim yan, kaya gagamitan natin ng body filler yan para mawala yung mga yan. Punasan lang muna natin ito ng basang-basahan para matanggal lahat ng alikabok at kumapit na maigi yung ating poly top sa ating wood. Yan, punasan natin mabuti. Ganito rin nga pala ako gumagawa pagka sa mga pinto, yung mga labas. Yan, ganito ginagawa ko sa kanyang proseso. Natanggal yung mga pinagpakuan na yan, babaon natin na pinagpakuan, saka natin lalagyan siya ng poly top para mas kuminis pa siya. Yung mga pagitan. Pagka kasi ang ginamit ko dito yung ordinary putty lang o yung white putty, lacquer putty man yan, glazure o kung ano man yan, lumulubog lang din siya, kaya dapat talaga body filler. Pagka malalalim na mga part, talaga body filler muna. Ayan, body filler natin siya. Ayan, tulad yan, para hindi na siya lumulubog agad. Silihain lang natin siya ng 100 grit. Ako pagka nagliha ako ng body filler, kahit nakawis siya, gumagamit ako ng basang-basahan dito. Tsaka gumagamit din ako ng tubig na sinasawsaw ko lang yung liha para wag lang kumapit yung body filler doon sa ating liha at hindi masyado malakas sa liha. Pero hindi naman sobrang sawsaw yung tubig o hindi basang-basa yung ating piece para wag naman mag-penetrate yung pinakatubig niya sa ating wood na magiging sanhi yun ng pagkasira ng ating plyboard. Linisin lang natin mabuti yung piece para matanggal yung mga alikabok yan mamaya. Siguro din lang natin na patag. Gumagamit din ako dito ng sanding block, rubber yung ginagamit ko dyan para, o sirang tsinelas, yung pwede na yan, para flat lang yung flat yung ating pagkakaliha. Yan. After nating malinis yan, maliha na maayos, yan, epoxy primer gray naman ang gagamitin ko dito. Sa primer, epoxy ginagamit ko para mas maging matibay yung ating project. Tapos sinasala ko na rin siya para yung mga gaspang niya mas maging smooth pa yung maging finish niya, at the same time hindi magbara sa ating spray gun. Patungan lang natin ng kahit mga 2 coats lang. Tapos patuloyin natin siya sa araw. O basta patuloyin lang natin siya mga 4 to 3 hours. Mas maigi kung 6 hours para mas maganda yung tuyo ng ating epoxy primer. Ayan, papasin nyo medyo tuyo na nga siya. Ayan, tuyo na siya. Pagka natuyo siya, mga 6 hours, 4 hours pwede rin, 4 hours. Pagka mainit yung panahon, pwede na yung 3 hours, pwede rin yun. Ayan, lilihain ko na ulit siya ng 150 grit. Para matanggal yung gaspang ng pinaka primer. Pupunasan ko ulit siya ng basang-basahan. Ganyan ako mag-process kasi pagka nagdudoko finish ako o nag-mirror finish ako, tapos mabatakan ko na naman siya ng putty. Mapapansin nyo yan, manipis na manipis lang yung batak na yan para yung mga may lubog-lubog pang mga konti matakpan pa ulit. Ayan, para mas lalo mag-i-smooth yung ating finish. Pati itong mga gilid na yan, lalagyan din natin siya ng putty. Dahil di natin may iwasan na makuha agad natin yan sa isang batak lang. Halimbawa kahit nasabi mong body filler ginamit natin yan, talagang di may iwasan, may lubog pa rin yan pagka nagkipili siya tayo. Kaya ginagawa ko yan, nilalagyan ko ulit siya ng pinaka putty ulit. Yan, papasin yan, nakabilad siya sa araw. Ginamit ko nga lang pala dito na pang batak yan na white na yan is hindi ako gumagamit ng lacquer putty o yung
spot pot dahil napakabilis matuyo nun. Nasasayang sa akin yung pagka ganun na ginagamit ko. Kaya gumagamit lang ako dito ng glazing patty. Yan. Kung gusto ako sa glazing patty, medyo matagal siya matuyo. May nihahagod ko siya na maayos. At the same time, talagang nakukuha ko talaga ng maganda yung finish niya. Sa spot patty kasi niya, napakalakas sa thinner nun. Pagka hindi mo siya nahaluan ng thinner, pagka tumigas na siya na konti, mahirap na siyang ihagod. Kaya malakas sa thinner. Ito, konting lalagyan ko lang siya ng paint thinner, okay na siya. Masarap na siyang ihagod. Talagang matagal siya matuyo na malalaro pa natin yung masilya. Para maganda yung ating pagkakahagod ng ating masilya. Same procedure ulit tayo after na matuyo yan. Yan, lilihain ulit natin siya ng 180 grit o hanggang 240 grit na liha. Ganun naman ang process niyan. Tapos sa aging na to, hindi ko siya sinasander. Kung papansin nyo, nililiha ko siya ng mano-mano, sanding block. Tapos mano-mano ko siyang lilihain para hindi maubos yung pinakagilid niya. Once kasi na-sander pag ginamitan sa aging, mauubos yan. Then punasan ulit natin siya ng pinakabasang-basahan para tanggal talaga yung alikabok niya. Ganyan ako mag-process talaga ng magpintura. Talaga pinupunasan ako siya na maigi para ayoko talaga kasi na may alikabok o gaspang. Tapos ito na yung white na to, epoxy primer white na ginamit ko rito. Una gray, ngayon white na kasi ang magiging finish na to is white. Kaya white na to. Pagka kasi gray pag ginamit natin ito, matatagalan pa tayo tabunan to ng white. Kaya white na primer na yung ginamit ko rito. Tatungan lang natin siya ng 2 to 3 coats ng ating primer, epoxy primer. Then patuyuin ulit natin siya ng 4 hours hanggang 6 na oras. Pagka mainit yung panahon, pwede na siya sa 3 hours. Then lihan na naman tayo dito ng 240 grit para matanggal yung gaspang ng ating pinaka primer o epoxy primer. Yung ginagamit ko basa niya, puro laging basa yan. Yung hindi naman siya super wet, yung talagang katamtaman lang talagang basa siya. Yan. Acrylic white ng McGill ang gagamitin ko rito. Pang finish, white kasi yung gagamitin dito. Yung finish niya, kaya yun ang gagamitin ko, acrylic white. Yan, syempre, salain ulit natin siya para maiwasan natin yung mga bukol-bukol na finish. Gawin ko lang to ng mga 3 to 4 coats para tabon na tabon talaga yung pinaka kahoy niya. Tapos maging matibay yung finish natin. Nilagyan ko nga lang siya ng tukod sa pinakailalim niya dahil mahirapan ako dito i-finish to pagka hindi ko nilagyan tukod. Mapapansin nyo makintab na siya pero mawawala yung kintab niya pagka natuyo. Kaya gagamit ako dito ng K92 top coat. Papansin nyo K92 top coat na yan. Nagagamitin ko sa kanya. Yan, 2 component yan. Ako nilalagyan ko siya ng konting thinner para mas mag-smooth pa yung bugas sa ating spray gun. Yung iba kahit hindi na, pero sa akin kasi ginagamit ako pa siya ng thinner para maging smooth pa siya. Dahil nahihirapan bugas sa akin ng spray gun to pagka hindi ko siya nilalagyan ng thinner. Gawin lang natin to ng 3 coats. Okay na yun. 3 to 4 coats pwede rin yun. Kasi medyo manipis na kasi ang magbuga na to para hindi tayo tumulok. Kaya 4 coats na ginagawa ko dyan na maninipis. Kung mapapansin nyo, sinabit ko nga siya para direct tayo na mag-finish. Ganyan ako mag-finish siya kahit sa pintuan ng mga cabinets. Ganyan ako kung gumagawa ng finish para ma-finish ko na siya ng isang beses lang. Unlike yung i-finish mo natin itong harapan, babalik rin pa natin siya. Nagkakaroon tayo ng problema pag ganun ng finish. Dati kasi ganun ako gumagawa. Pero ngayon, sinasabit ko na siya. Ito na yung ating finished product. Mapapansin nyo dyan. Ayan, ito hindi ko na pininis pinakalikod dahil didikit sa pader yan. Ito na yung ating finished product. Tapos yung talagang makintab na makintab siya. At saka pwede talagang, ayan, nasasalamin talaga siya. Ayun o. Nakikita yung TV. Ayan. Ayan, tinatawag na mirror finish. Ayan. Pansin nyo. Salamin talaga siya. Mirror finish yung tawag sa ganitong finish. Ayan. O, duko. Mas kilala sa bilang duko finish. Ayan. Ito na nga tayo sa ating
pagka-installan. Ayan. Ito yung ating hidden. Ayan. Higpitan lang natin yan sa humigpit ng gusto. Plies lang yan. Butasan lang natin siya ng 12mm na masonry drill bit. Pag nabutasan natin yan, pasok lang natin yan, tapos higpitan natin ng plies. Ayan. Tulad yan. Ayan. Kailangan sakong-sakto yan pag gunihitan natin sa pinaka-bracket. Tapos tutulak lang natin siya hanggang sa pumasok. Ayan. Pwede nyo rin lagyan yan ng wood glue. Pero ako hindi ko na siya nilagyan at maging matibay naman kasi yan dahil nga ang pinambutas ko dyan medyo masikip. Yun yung sinasabi ko kanina na yung 12mm ginawa ko lang siyang 11mm. Ayan. Pwede nyo rin lagyan ng wood glue yung pinaka didikit sa pader niya kung gusto nyo. Pero ako hindi ko na nga siya nilagyan dahil matibay naman yung pagkakagawa natin dyan. Ayan. Ayan na ating finish niya. Ayan. Bali 4 na shelves. Ayan. Yan, maganda siyang tignan. Papansin nyo, yan, mirror finish siya, makitab na makitab siya. Ayan, lalagyan yan ng CCTV. Yan, thanks for watching.